Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa inyong pagtipon po sa amin, sa inyong harapan upang makinig po kami ng inyong banal na salita. Nung lumakat po kami sa kadiliman at walang pag-aasa at walang tunay na kaligayahan sa aming buhay, tinawagan niyo po kami sa pamamagitan ng liwanag ng Ebanghelyo. At niliwanagan po kami kung sino po kami sa inyong harapan, kung gaano kahalaga kami, buhay namin sa harap ng Panginoon. Sa ngayon po, lumalakat po kami ayon sa pagpanubay ng Banal na Espiritu at para sa inyong dakilang kalooban. Sa kabila ng maraming kahinaan at yung kakulangan sa aming buhay, umaasa at nagtitiwala po kami sa inyong pagmamahal at pag-ibig po sa amin. Sa umagang ito, samahan niyo po kami sa aming pakikinig at pag-aaral ng inyong salita. Turuan niyo po kami ng tamang daan na dapat naming lakaran, kung ano ang dapat naming gawin sa aming natitirang panahon sa buhay na ito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Marcos chapter 1, Bagong Tipan, Marcos chapter 1, verse 9. Marcos chapter 1, magmula verse 9 hanggang verse 15. Magmula verse 9 hanggang verse 15. Magsalitaan po tayo sa pagbabasa. Ako po muna, tapos kayo. Kung basahin po ninyo sabay-sabay, daan-daan at malakas, pakibasa po ninyo. Ako po muna, verse 9. Nang mga araw na iyon, nang galing si Jesus sa Nazaret ng Galilea, siya ay binautismuan ni Juan sa Jordan. Pagkaon niya sa tubig, nakita niya biglang nabuksan ang kalangitan, at ang Espiritu na bumababa sa kanya, katulad sa isang kalapati. At may isang tinik na nagmula sa langit, ikaw ang minamahal kong anak, at sa iyo ako lubos na nalulugot. At agad siyang dinala ng Espiritu sa niya. Siya ay nasa ilang na 40 araw at tinukso siya ni Satanas. Kasama siya ng mababangis na hayop at pinaglingkuran siya ng mga anghel. So, verse 15 po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo ay magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. So, kaninang umaga habang pumunta po ako dito, nakita ko po maraming tao sa kalsada, sa mga paligid sa tabi ng daan. Tapos, nagpasalamat po ako sa Diyos dahil on the way na ako sa church. Tapos, yung mga kapatiran na naghahanap ng katotohanan ay makikinig po ngayon sa salita ng Diyos. Dahil sa ating panahon po, di ba, yung Biblia, kahit itong Biblia ay puno sa buong mundo, pero
hindi ito binabasa ng karamihan ng tao. Kahit itong Biblia ay excuse po. So, na-translate sa halos lahat ng mga lengguwahe sa buong mundo. Ito po yung isang miracle, himala. Isang aklat ay na-translate sa lahat ng lengguwahe. Pero isa din po sa mga nakakalungkot na bagay ay konti lang nagbabasa ng Biblia. So kahit binabasa po nila yung Biblia, pero mga ilang bahagi lang o ilang talata lang ay ginagamit po nila para sa kanilang kapakanan. So, nandito po tayo para malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Diba last Lord's Day, yung sermon ko po sa atin ay kalooban ng Diyos, the will of God. So Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, maraming tao ay nagsasabi, Lord, Lord. Pero hindi po nila alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun po yung pinakamahalaga sa ating buhay. Kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Kalooban ng Diyos sa history po ito, sa kung bakit po siya, nilikha ng Diyos ang mundong ito. May kalooban, may purpose. Kung natapos na po, kung ganap na yung plano ng Diyos o natupad na yung kalooban ng Diyos, tatapusin po niya ang history ito. So ngayon po, di ba, naririnig po natin yung mga balita sa television na yung nangyari po yung giyera doon sa Israel, sa pagitan ng Israel at Iran. So sa una, Hamas, di ba, yung kalaban ni Israel. Pero sino po yung kalaban po ng Israel ngayon? So, Iran. Di ba, doon sa likod ng Hamas, may Iran. Tapos, doon sa likod ng Iran, sino po meron? May Russia. Okay? Kaya, palaki po yung tension po ito ng gera sa itong panahon. Kaya pag na-involve na po doon, yung Iran sa yung Russia, ito po yung magiging umpisa ng World War III. So lahat po ng mga senaryo po ito ay nasa Biblia po. Okay, nasa Biblia. Kung paano magwawakas ang mundong ito. Kung paano tatapusin po ng Diyos o gugunawin ng Diyos yung mundong ito sa huling araw. Pero karamihan po ng mga tao ay walang pakialam. Karamihan po ng mga tao ay walang pakialam sa kalooban ng Diyos. Ano lang po hinahanap nila? Sariling plano, sariling kalooban, yung sariling pangarap. Ito yung gusto ko. Sana maging ganito yung buhay ko. Sana maging ganito yung mga buhay ng anak ko. Kaya yung kanilang focus ay study, mga work, mga hanap buhay. So, yun lang po yung mga pinag-usapan o pinag-isipan po nila. Yung kalooban ng Diyos, walang pakialam. Kaya, kailangan po natin, tuwing binabasa po natin yung Biblia, so kailangan po natin ganung mindset. Okay? Dapat maghanap po tayo ng kalooban ng Diyos dito. Ano ang gusto ng Diyos? Okay? Pag nalaman po natin yung kalooban niya, so yun ang dapat sundin po natin. Dahil yun po yung pinakamahalaga. So Marcos chapter 1, yung binasa po natin ngayon kanina,
Ito po yung buhay ni Hesus Kristo. Magmula verse 9 hanggang 15. Parang tatlong bahagi. So, tatlong bahagi po sa itong mga main teksto. Yung buhay po ni Hesus Kristo ay binubuo ng tatlong bahagi dito. Okay. So, ano po yung unang stage? Diba? Kunin po natin yung tatlong grupo dito sa buhay ni Hesus Kristo. Yung una, binautismuhan siya. Tama po? Una, binautismuhan siya ng banal na Espiritu. Pangalawa po, ano po yung pangalawa? Dinala po siya sa ilang upang tuksoin ni Satanas. Sino po yung manunukso sa kanya? Si Satanas. Kaya tinukso si Jesus, tinukso po siya ni Satanas doon sa ilang. Yan po yung second step, pangalawang step. Pagkatapos ng testing, ano po yung final stage? Verse 14 and 15. 14 and 15, ipinang-aral po ni Jesus ang Ebanghelyo ng Diyos. Ito po yung pangatlong step. Kaya una, ano po? Baptism. Pangalawa, yung testing. Testing. Tapos, third ay ministry. Ministry. So, may exam tayo mamaya. Huh? Kung bumaksak kayo, walang lunch. Kaya gising po tayo. Sa first, so, baptism po, ito po ay ibig sabihin, salvation. Tapos, yung testing po sa ilang, ito po ay training. So, dapat dumaan po tayo dito. Okay? Tapos, pagkatapos ng pag nasubok na, pag na dumaan na po sa testing, so ano po yung final? Ministry. Ministry. Ano po yung ministry? So, evangelism. So, preaching the gospel. So, preaching the gospel. Ito po yung pinaka-trabaho natin. Ito po yung trabaho ng lahat ng mga ligtas na tao. So, pero hindi po lahat ng mga Kristiyano ay nandito sila. Hindi lahat nandito. So, maraming Kristiyano po ay nandito pa lang, ligtas po sila, pero nasa ilang pa. Mga testing pa testing. Tapos nabigo. Kaya habang dumadaan sa testing, tapos na yung buhay. Ubos na yung oras. Habang nasa ilang. Doon sa ilang, ubos na yung oras. Kaya, walang isang kaluluwa ay naligtas sa pamamagitan ng buhay nila. Kahit isang kaluluwa dapat maligtas sa pamamagitan ng buhay po natin. So, yun po yung pinaka-purpose ng buhay na natitira sa mundong ito. Bakit buhay pa tayo sa mundong ito? Bakit tumitibok pa yung ating heart, puso? Para ito. Para maligtas po isang kaluluwa sa pamamagitan ko. Gusto po ng Diyos, gamitin po tayo. Bawat isa sa atin ay gusto ng Diyos gamitin. Kaya, isa-isa, 3 step. Okay? Ito po yung dinanas po ni Hesus Kristo. Yung Jesus,
So, life and buhay. Life and death. So, alam po natin, namatay si Jesus para sa ating kaligtasan. Alam po natin. Okay? Sa pamamagitan ng kamatayan niya, lahat ng ating kasalanan ay natubos na. Alam po natin. So, kung ganun po, bakit nakasulat sa Biblia tungkol sa buhay ni Jesus? Okay? Kung ito lang kailangan, kung kamatayan lang kailangan, bakit nandoon pa po sa Biblia yung buhay ni Jesus? Ganito po yung buhay. Bakit kailangan po natin pag-aralan yung buhay ni Jesus? Okay? Dahil yung buhay ni Jesus ay example. Yung pinaka-perfectong halimbawa para sa ating Christian living. Okay? Kaya bilang isang taong ligtas, dapat tumulat po tayo kay Jesucristo. Yung buhay ni Jesus ay dapat mangyari sa ating buhay. Okay? Yung ugali niya, kung katulad po ng baptism ni Jesus, ganun din po tayo. So, katulad, tinukso po siya ni Satanas, ganun din po tayo ngayon. Tinutukso po tayo ni Satanas ngayon. Tinetesting po tayo ni Satanas ngayon. Kung tapos na po itong testing, ito po ay dapat gawin po natin. Di ba? Para yung mga estudyante po dito, nag-aaral pa kayo, di ba? Pagkatapos ng graduation, mga elementary, high school, college, tapos trabaho. Tama po? Bago magtrabaho, dapat tapusin mo po na yung pag-aaral. Bago magamit po tayo ng Diyos, kailangan po natin dumaan muna sa training. Kung hindi po handa po yung ating puso, mahirap gamitin po tayo ng Diyos. Kaya yung Christian living ay pwede po natin masabi, isang training center. Isang school tayo. Nasa school po tayo. School. Maraming subject sa Christian living. Maraming subject. Anong subject paborito po ninyo sa school? Anong subject? Math paborito? English? Anong paborito subject? So, maraming subject. Computer, mga civica, tapos, mga science, math, English, maraming subject. Ganun din po sa ating Christian living, maraming subject sa ating Christian living. Okay? Subject ng pag-ibig, subject ng pagtitiis, subject ng long suffering, okay? Yung pagtsatsaga, yung humble. So, yung humble, natutunan po natin sa Christian living, pag-ibig, natutunan po natin sa Christian living, pagtitiis, pagtsatsaga, natutunan po natin sa Christian living. Kasi nung ligtas po tayo, baby pa. Bata pang ugali, bata pang kilos, batang behavior. Kaya madali po nasasaktan, nag-aaway sa bawat isa, natatampo sa mga kapatiran, nasasaktan sa sinasabi ng mga kapatiran. Pero ganun pa man, normal po yan, normal. Normal po yan. Kahit ganun po ang nangyari, dapat manatili po tayo sa church. Kailangan po tayo tuloy-tuloy sa yung pag-aaral sa mga subject. Pag mature na po tayo, so, pwede na marunong na magkapag-alaga sa mga kapatiran, tapos ginagamit po tayo para sa kaligtasan ng iba. Hinahanap ng Diyos ganong mga sincere na Kristiyano. So, verse 9 po, chapter 1, Marcos.
Nang mga araw na yon, nang galing si Jesus sa Nazaret ng Galilea, siya ay binautismuan ni Juan sa Jordan. Pagkaahon niya sa tubig, nakita niyang biglang nabuksan ng kalangitan at ang espiritu na bumababa sa kanya natula sa isang kalapati. At may isang tinik na nagbula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod." Ito po ang sinabi ng Diyos sa bawat isa sa atin nung ligtas po tayo. So, ikaw ay anak ko. Anak kita. Ikaw yung anak ko. Lubos na ako nalulugod sa iyo. Sa iyo ako lubos na nalulugod. So, ito po yung position po ng anak. Okay? Sa lahat ng mga tao, sa lahat po ng mga anak ng Diyos, nung ipinanganak po tayo bilang anak ng Diyos, ganito po ang nangyari. Okay? Nakita ng Diyos yung mga anak niya, tapos ganito po yung sinabi, "Ikaw ay anak ko, lubos na ako nalulugod sa iyo." Yung baptism po, di ba, long summer retreat, nagkaroon po ng baptism ceremony, kaya ilan po ng mga bagong ligtas ay nabautismuan. So, ano po yung meaning ng baptism po ito? So, Roma chapter 6. Verse 3 po, Roma chapter 6, verse 3. Magmula verse 3, babasahin ko po ilang talata. "O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ganun din naman tayo makakalakas sa panibagong buhay." Verse 6 po, verse 6. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. "Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus, upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa, upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan." Ito po yung meaning ng baptism. Kaya lahat po ng mga taong ligtas ay dapat mabautismuan. So dahil yun po yung pinakaunang obedience, pinangunang pagsunod ng lahat ng mga taong ligtas. Yung baptism po ay hiwalay sa kaligtasan. Yung physical na baptism ay isang ceremony lamang, ceremony lang. Yung baptism ay hindi po ito requirement sa kaligtasan. Kahit hindi pa po kayo na bautismuan, yung salvation ay okay po, nandyan pa rin yung kaligtasan. Pero yung physical na baptism, ito po ay isang napakagandang ceremony. Ito po yung mga parang testimony. Testimony po ng isang taong ligtas. Anong testimony? Yung dating pagkatao ay namatay na. Patay na yung dating buhay ko. So, kasama ni Jesus. Tapos, panibagong buhay ay umpisa na. Kasama ni Jesus. Yung sa pamamagitan ng bautismo, ito po yung testimony ng isang Kristiyano sa harap ng Diyos, sa harap ng mga kapatiran, at sa harap ni Satanas. Satanas, ikaw yung dating boss. Ikaw yung dating partner ko. Pero, so, bye. Goodbye. Hindi na ako sasama sa iyo. Dati nag-enjoy ako sa iyo.
nag-enjoy ako sa mga ibinibigay mo sa akin, pero hindi na ako masaya sa salibutan. Hanggang dito lang po yung relation natin. Bye. Magpaalam tayo kay Satanas. Hindi na ako alipin pa sa inyo. Yun po yung paalam kay Satanas. Hindi na ako alipin pa sa iyo. Dati takot ako sa iyo. Nag-enjoy ako sa mga ibinibigay mo sa akin. Matamis, napakain, magandang buhay, magandang mga comfortable life. Okay? Pero, yung dati kong pamumuhay ay tapos na. Dati kong pangarap, pagkatao, tapos na. Yung panibagong buhay ay umpisa na. Yun po yung meaning ng baptism. So, dating pagkatao, verse 6, dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa cross. Dating pagkatao. So, naintindihan po ba ninyo? Dating pagkatao. Anong ibig sabihin, dating pagkatao? Buhay pa tayo, buhay. Pero, kahit the same, itong balat, same body, pero yung isip, iba. Ibang mayari. Dating mayari, si Satanas yung mayari sa buhay ko. Alipin ako sa kanya dati. Pero ngayon, nung naunawaan po natin, na si Jesus, yung Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus, ay ibinigay niya yung kanyang buhay para sa akin. Lahat ng kasalanan ko ay natubos na, nabayaran na. So doon po, bumaba po yung Holy Spirit. Kagaya po ng nangyari kay Jesus. Bumaba po yung Holy Spirit sa akin, katulad ng isang kalapate. Kalapate po yung simbolo ng Holy Spirit. Kalapate. Peace. Holy. Okay. Yung kalapate, anong kulay ng kalapate? Black? Itim. Holy color. And peace. Bumaba po yung Holy Spirit sa akin, tapos nanyanirahan po siya ngayon. Hindi po siya umaalis. Kaya sa buong buhay ko, natitira sa mundong ito, yung Holy Spirit, banal na Espiritu po ay gumagabay sa akin, tumutulong sa akin, minsan sumasaway sa akin. Kapag nakamali ako, naligaw ako sa salibutan, sinasaway ako ng Holy Spirit. Mali yan, mali. Mali yan. Bakit ganun pa rin? Iwanan mo yung ginagawa mo ngayon. Huwag ka nang sumama sa dating barkada. Hiwalay ka dyan. Hiwalay. So, yun po yung meaning ng Holy Spirit. Kaya, sa lahat po ng mga taong ligtas, sino po yung kasama natin? Holy Spirit. Yung banal na Espiritu po ay kasama po natin. Ano po yung trabaho ng Holy Spirit? So, nasa Roma chapter 8. Verse 14. Basahin po natin, 3-1. Sapagkat ang lahat ng pinapanubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. So, napakahalaga po. Lahat po ng mga pinapanubayan, ginagabayan ng Holy Spirit ay anak ng Diyos. Galatia chapter 5. Pumunta po tayo sa Galatia chapter 5. Verse 24.
Galatians chapter 5 verse 24. So, basahin po natin hanggang 26, 3 to 1. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakat din tayo sa pagpanubay ng Espiritu. Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. So, mas detail po ang paliwanag po dito. 24, tingnan po natin mabuti kung ano po ang ipinako sa cross. So, Roma chapter 6, yung dating pagkatao, yun po yung ipinako sa cross, dating pagkatao. Dito po, ano po ang ipinako sa cross? Ipinako sa cross ng mga na kay Kristo Jesus, sila po yung anak ng Diyos. Ipinako sa krus ng mga Kristiyano, ano po? Ang laman. Tingnan niyo po, ang laman. Ano po yung kasama? Masasamang pagnanasa. Pagnanasa ng laman. Pagnanasa ng laman, yun po yung ipinako sa krus. Ay, Pastor, nandito pa rin yung pagnanasa ng laman. Dati po, yung pangnanasa ng laman, yun lang nasa atin. Yun lang. Pero ngayon, ano din po nasa atin? Pangnanasa ng Holy Spirit. Dalawang pagnanasa. Kaya nasa gitna po tayo sa pagitan ng itong dalawang pagnanasa. Minsan, pangnanasa ng laman ay malakas. Kapag walang Bible reading, kung walang pagbabasa ng Bible, kung walang fellowship, puro Facebook lang, o mga focus lang sa mga gawain ng salibutan, kung walang supply, malakas yung pagnanasa ng laman. Lagi, manalo siya. Yung pagnanasa ng Holy Spirit ay lagi talo. Mahina. Pero kung malapit po sa words of God, nagbabasa ng words of God, magkikinig ng words of God, fellowship, sumasama sa gawain ng Diyos, malakas yung pagnanasa ng Holy Spirit. Malakas yung Holy Spirit, kilos ng Holy Spirit. Kung ganun po, manalo tayo. Tagumpay po tayo sa Christian living. Kaya ano tayo dito? Kung tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Ito po yung Christian living. Nabubuhay po tayo sa pamamagitan ng Espiritu, kaya kailangan lumakat po tayo ayon sa panubay ng Holy Spirit. Panubay ng Holy Spirit. Pag sinabi ng Holy Spirit, dito ka. Anong gagawin natin? Doon tayo. Pag sinabi ng Holy Spirit, sumama ka sa gawain ng Diyos. Kahit busy ka, pagod ka, maraming mga ginagawa, pero pag sinabi ng Holy Spirit, unahin mo ito. Ito yung mas mahalaga sa iyo. Yun ang dapat gawin. Pag sinabi ng Holy Spirit po sa atin, huwag mong gawin yan. Hindi tama yan bilang isang anak ng Diyos. Kung ganun po, kahit gusto po natin gawin, sumunod tayo. Sumunod. Yun po yung Christian living. Hindi po Sunday lamang. Sunday Christian. Mayroon, narinig po ba ninyo yung Sunday Christian? Sunday lang, nagbibihis ng maayos, ay nagcha-church, ay nag-enjoy ng sermon, nag-enjoy ng mga fellowship sa mga kilala sa church. Tapos, pag umuwi na, so wala na. Okay. Walang fellowship sa Diyos. Tapos, busy pa rin sa gawain ng salibutan. Pag linggo, balik sa church. Linggo. Sunday Christian. Yung tunay na Kristiyano po ay hindi po Sunday Christian.
Yung buong buhay po natin. Buong buhay po natin. Yung study po natin para sa Diyos. Pag-aaral ako para sa Diyos. Nagtatrabaho ako para sa Diyos. Okay? Yung buong buhay ko ay para sa Diyos. Yung soul winning, yung evangelism, yung pinaka-number 1, yung mission ko. Yun po yung Kristiyano. Yun po yung Kristiyano. Kaya kung may gawain ng Diyos, lalo po yung mga evangelism, so unahin yan, inuuna. So yun po yung mga baptism, salvation. Balik po tayo sa Marcos chapter 1. So verse 12, di ba verse 11, so napakagandang pakinggan, di ba? Ikaw ang minamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugot. Magandang pakinggan. Mga sana hanggang dyan lang, hanggang verse 12 lang, verse 11. Masaya. Sana walang problema. Anak ako ng Diyos. Sana lahat ng bagay sa buhay ay maging maayos. Malakas yung katawan, walang gutom, maayos yung trabaho, negosyo. Sana yun ang expectation po ng maraming Kristiyano o yun ang hinahanap ng maraming churchgoer. Okay. Bakit nagche-church po sila? Bakit nagche-church po sila? Para maging okay yung buhay nila. Kaya ganun po yung mga prayer po nila. Pero dito po, verse 12, agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang. Agad. Testing agad. Ilang. Ano po yung mga school? Ano po yung school po natin? Ilang. Verse 12. Wilderness. Ilang. Desierto. Wilderness. So, pansinin po natin yung venue ng school. Ano po yung venue ng testing? Ano po yung testing center? Ano po yung testing center? Wilderness. Testing center ay wilderness. Pansinin po ninyo ito. Ano pong meron sa wilderness? So, ano pong pumapasok sa inyong isip pag nakita po natin yung words wilderness, ilang? Anong meron doon? Okay? Wala. Kulang. Okay. Gutom. Hindi po palayan yung testing venue. Wilderness. Yung wilderness, walang komportableng buhay. Kulang pagkain. Sa wilderness, walang palengke. Sa wilderness, walang sari-sari store. Sa wilderness, walang hospital. Sa wilderness, walang resort. Sa wilderness, walang kainan. Sa wilderness, walang SM. Sa wilderness, walang Victory Mall. Okay. Sa wilderness, wala. Dry. Yun po yung testing center. Testing. Verse 13, siya ay nasa ilang na 40 araw, tinukso siya ni Satanas, kasama siya ng mababangis na hayop, pinaglingkuran siya ng mga anghel. So, di ba sa Marcos ay simple lang dito, pero yung detail na testing, nasaan po natin nakikita? Sa Matthew chapter 5. Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. Verse 2.
Siya ay 40 araw, 40 gabi nag-ayuno, pagkatapos nagutom siya. Ito po yung sitwasyon sa wilderness. Gutom, walang pagkain, pagod, sakit. So pag gutom na tayo, doon po lumalabas yung totoong puso natin. Kapag pagod na tayo, doon po, kapag maraming stress, doon po lumalabas yung totoong puso po natin. Totoong puso, yun po yung gusto ng Diyos malaman. Kung ano ang nasa loob, nasa puso po natin. Puso. Okay. Yung puso po natin. Kahit gutom na tayo, kahit pagod na tayo, kahit may sakit po tayo, kahit may problema sa pamilya, ano ang inuuna natin? Yun po yung gusto ng Diyos malaman. Ang Diyos ba ay number 1? Ang Diyos ba ay number 1 sa iyo? Yun po yung gusto ng Diyos malaman sa atin. Ano ba ang number 1 sa iyo? Ano ba ang pinakamahalaga sa iyong buhay? Ako ba o anak ba? Ako ba o trabaho mo? Ako ba o magulang? Ano ang pinaka number 1 sa iyo? Yun ang gusto ng Diyos na malaman sa atin, puso natin. So, alam po natin yung testing po dito. Tatlong testing. Tatlong testing. Yung number 1, verse 3, dumating ang manunukso sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Gutom ka na. 40 days. Walang kang pagkain. 40 days. Pag gutom na po, ganito, 40 days, siyempre, ano po yung iniisip lagi? Pag gutom na tayo, ano po yung iniisip natin? Pagkain. Trabaho. Trabaho. Sa madaling salita, trabaho. Okay. Study lang, study. O work, yung hanap buhay. So, yun po yung number 1 sa maraming tao. Yun po yung number 1. Ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Kailangan mo yung tinapay. Yun po yung mga testing, unang testing po ni Satanas. Ganon din po nangyari sa atin, mga kapatiran. Araw-araw. Ganon din po yung mga nangyayari po sa atin. Nasa testing center po tayo. Verse 4, Unit, siya ay sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Di ba magandang sabi niya mga Panginoon. Nasusulat. Ito po yung pinaka-weapon. Nasusulat. Okay? Ito po yung pinaka-sandata ng Kristiyano. Nasusulat. Nasusulat. Ganito ang sinabi ng Panginoon. Ito po yung pinakabala. Ito po yung pinakabala natin na pwedeng gamitin sa pakikipaglaban kay Satanas. Anong bala? Marami po ba kayong bala? Yung memory verse kanina, tuwing Sunday, memory verse, ay isa sa mga bala po natin. Kapag maraming verse ay nasa ulo na po, pag maraming verse, pag dinala po tayo sa ganitong mga testing, mga pagsubok, so, naalala po natin yung mga verse mismo na nasa ulo, nasusulat. Hanapin mo muna ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, kung gano'n, lahat ng mga kailangan kung ito ay pawang idadagtak sa iyo. Nasusulat. Kailangan po natin maraming bala. Marami po ba yung bala sa inyo? O konti?
Saan po tayo nabubuhay? Nabubuhay po ba tayo sa tinapay lamang? Hindi po. Yung words of God, kaya kailangan din po natin sabihin kay Satanas, nasusulat. Nasusulat. Kung walang words of God sa ating puso, paano natin masabi nasusulat? Iwan ko, nasaan yun? Kapag may problema po, saan po kayo lumalapit? Kapag may problema po kayo, saan po kayo tumatakbo? Sa barangay? Sa barangay kayo tumatakbo o mga sa tito, tita, tumatawag? Magulang? Pag may problema po, dapat tumakbo tayo sa words of God. Dapat tumakbo tayo sa words of God. Yung words of God, yung pinaka mga consultant sa atin. Nagbibigay ng advice. Yung words of God ay Panginoon po ay kumikilos sa pamamagitan ng words of God. Panginoon po ay kumikilos sa pamamagitan ng words of God, Holy Spirit, kaya siya po yung nagbibigay ng kaaliwan, nagbibigay ng kalakasan, advice payo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang maging panic. Ganito yung mga pangako. Ganito yung promise ng Diyos. Nasusulat. Kailangan po ito nasusulat sa buhay natin. Kailangan natin basahin yung words of God. Kung pinaka-best ay i-memorize. Tapos yung pagbubulay-bulay natin. Bawasan po yung ating oras sa cellphone. Bawasan po natin. Pangalawang, verse 5, pagkatapos dinala siya ng diablo sa banal na lungsod, inilagay siya ng taluktok ng templo, sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya ay mag-utos sa kanyang mga anghel tungkol sa Diyos, alalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ang inyong paa sa isang bato. Alalayan ka ng kanilang mga kamay. Verse 7, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tuktoksoin ang Panginoon mong Diyos. So, verse 5 hanggang 7, ito po yung pangalawang testing. Okay? Ginamit din ni Diablo yung words of God, nasusulat. Nakita niyo po? Si Satanas din po, gumagamit ng words of God. Pero maling application. Maling application. Kinukuha niya yung words of God sa Bible, pero maling application, maling gamit. Yun po yung difference. Maraming talata sa Bible. Narinig ko po kahapon, di ba, nakaroon po ng recollection ng high school. Nagkaroon po ng summer retreat last April. Maraming mga invitees. Napansin ko may bakla, may mga may umattend din po sa mga. Tapos, isinare po ng isang pastor sa akin yung kanyang experience sa counseling. Nung kinounseling po niya yung isang mga bakla, sabi po daw niya, Pastor, mayroon din yung storya sa Bible. Si David, saka yung anak ni Saul, Jonathan. Okay. Si David, saka Jonathan, lalaki silang dalawa, pero naka-partner sila.
Kinuha po niya yung example sa Bible, case ni David saka Jonathan, yung anak ni Saul. Pero ibang klaseng relation po yan. Parang magkapatid po sila, magkapatid. Kuya. Okay? Yung brotherhood. Brotherly love. Pero ginagamit ni Bakla yung case ni David saka yung Jonathan. Tingnan mo, nasa Bible, ganun din. Sabi niya, nasusulat. Parang sabi ni Satanas dito. Nasusulat. Maling application. Daming mga maling doktrina, daming mga denomination. Bakit dumami po ganitong kadaming denomination? Mga grupo-grupo. Isa lang yung Biblia. Pero bakit maraming mga sekta o mga ibang pagtuturo? Dahil sa maling application. Maling interpretation. Kailangan po natin pag-aralan mabuti. So, verse 7, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuin ang Panginoon mong Diyos. Kaya kailangan po natin malaman maraming bala. Kailangan po natin maraming bala ng words of God para labanan po ang tukso ni Satanas. Kung walang words of God, kung walang pakulang yung bala, pag ubos na yung bala, so talo. Maraming bata, maraming mga sandata ginagamit ni Satanas. Hindi maubos yung bala niya. Pero yung bala natin, madaling maubos. Suko agad, suko. Hindi pwede ganun. Kailangan po natin maraming bala para hindi po tayo manalo o hindi po tayo matalo sa pagkikipaglaban kay Satanas. Ano po yung meaning po ng itong second testing? Ano ang tinetesting po ni Diablo? Okay? Kung ikaw yung anak ng Diyos, mahulog ka, mahulog. Maingatan ka ng Diyos. Parang tama ito, parang tama. Maingatan ka ng Diyos, kaya testing, subukin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Parang tama po ito. Kung ikaw yung anak ng Diyos, dapat lagi maayos yung buhay mo. Dapat walang problema sa buhay mo. Kung ikaw yung anak ng Diyos, bakit ganyan yung buhay mo? Bakit nahirapan ka sa financially? Bakit dumadanas ka sa maraming problema? Yun po yung mga testing po ni Satanas. Kung ikaw yung anak ng Diyos, dapat maayos yung lahat ng mga pamilya mo, yung trabaho mo dapat maayos, yung pamilya mo dapat maayos, yung anak mo dapat masunurin lahat, yung asawa mo. Pero kamusta ba yung buhay po natin, yung mga kapatiran? Laging maayos po ba yung buhay po natin? O may problema pa rin po tayo? May problema pa rin po tayo. Nandyan pa rin yung sakit. Nandyan pa rin yung sakit sa katawan. Pasaway pa rin yung anak. Yung asawa, nagiinom pa ng alak. Lubog pa rin sa bisyo. Matagal na ako nag-pray para sa kanya, pero bakit ganito pa? Bakit may sakit pa? Buhay ba talaga ang Diyos? Ako ba talaga anak ng Diyos, anak niya? Doon po nag-umpisa po yung duda sa pag-ibig ng Diyos. Huwag po kayo tumingin sa nakikitang kondisyon. Huwag po tayo tumingin sa mga nakikitang bagay. May sakit. Ay, discipline na ito. Hindi po.
Yung sakit po, minsan, ibinibigay ng Diyos, hinahayaan ng Diyos para sa atin. Hindi po yan disiplina. Hindi lahat ng sakit ay disiplina. Minsan, ginagamit ng Diyos yung sakit bilang disiplina, pangpalo. Pero, hindi lahat ng sakit ay disiplina. Ginagamit ng Diyos minsan yung disiplina para lumago tayo sa pananampalataya. Para maging matibay yung ating pananampalataya. Trial. Tawag po yan, trial. Okay. Yung hirap sa buhay, di ba yung si Apostol Pablo, humingi po siya sa Diyos 3 beses. Sana yung sakit sa katawan, yung may sakit po siya sa mata, yung tinik ni Satanas, sana lumayo sa akin. 3 beses po siya humingi sa Diyos. Nanalangin po siya sa Diyos. Pero ano po yung sagot ng Diyos kay Apostol Pablo? Sapat na yan, sapat. Yung biyaya ko sa iyo ay sapat na. Sapat na. Tapos yung kapangyarihan ko, ay mahahayak kapag mahina ka. Yung kahinaan, yun ang kalakasan mo, sabi po ng Panginoon. Yung sakit mo, yung hirap mo ngayon, yung problema mo ngayon, yun ang blessing. Sa totoo lang, blessing yan. Yun ang paraan kung bakit lumalapit ka sa akin. Kung wala kang sakit, lumalayo ka sa akin. Mapapalayo ka sa akin kung wala kang sakit. Dahil sa sakit mo, hindi ka umalis. Hindi ka mapapalayo sa akin. Yung sakit o problema sa buhay natin, ayun po ang blessing sa totoo lang. Nag-agree po pa kayo? Ay, Pastor, sakit, hirap. Walang pangbili ng gamot, kulang. Tingnan po natin, kung anong sinabi po ng Panginoon kay Pablo. Pangalawang Korinto, chapter 12. Chapter 12, verse 10. Pangalawang Korinto, chapter 12, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat kapag ako ay mahina, ako ay malakas. Ito po yung kalooban ng Diyos. Parang malayo po ito sa kalooban ng tao. Yung kalooban ng tao, ay sana walang sakit, walang sakuna, walang kahirapan. Yun po yung kalooban ng tao. Pero sabi po ng Diyos, okay, masiyahan ka sa kahinaan mo, kontento ka, at magpasalamat pa rin. Magpasalamat ka sa inyong kahinaan, sa inyong paglait, kahirapan, pag-uusik, sakuna. Sapagkat kapag ako ay mahina, ako nga ay malakas. Ganitong uri ng pananampalataya ay hinahanap ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos ibigay sa atin. Ito po yung second testing. Mahulog ka. Ingatan ka ng Diyos. Yun ang ebidensya ng pag-ibig sa iyo. Pag-ibig niya sa iyo. I-testing mo, testingin, subukin mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kung may disgrasya, ay, iwanan ka ng walang Diyos. Subukin mo yung mga pag-ibig niya sa iyo.
mahulog ka. Ingatan ka ng Diyos. Kung hindi, pinabayaan ka ng Diyos. Huwag po natin hanapin yung pag-ibig ng Diyos doon sa material na sitwasyon. Okay? Kung may sakit, ay bakit may sakit? Baka pinabayaan na ka ng Diyos. Kung may problema, ay bakit ganito ako? Baka pinabayaan ako ng Diyos. Hindi po yan tunay na faith. Conditional faith. Material na pananampalataya. Saan po napatunayan pag-ibig ng Diyos sa atin? Okay. Saan po ba? Saan po ba nakikita po natin yung pag-ibig ng Diyos? Sa malakas na katawan? Doon po na-experience po, naramdaman po natin yung pag-ibig niya? Hindi po. Kahit may sakit man o hindi. Kahit mahirap man sa buhay o hindi. Nandyan pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Saan po natin nakikita yung pag-ibig ng Diyos? Doon sa cross. Doon sa cross. Dumanak po yung kanyang dugo, banal na dugo para sa akin. So Roma chapter 5. Roma chapter 5 verse 8. Okay, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kung may duda po kayo sa pag-ibig niya, kung may duda, mahal ba talaga ako ng Diyos? Minamahal ba talaga ako ng Diyos? Bakit ganito yung buhay ko? Huwag po kayo tumingin sa buhay mo. Huwag po kayo tumingin sa condition, yung sitwasyon o kalagayan ng buhay mo. Nandyan pa rin yung sakit mo, magulo pa rin yung mga sitwasyon. Nandyan pa rin. Yun po yung buhay talaga ng tao. Broken. Walang tunay na kaligayahan dito sa lupa. Okay? Walang tunay na kasiyahan dito sa lupa. Pero, kahit anumang sitwasyon po natin, ito po, pinatutunayan ng Diyos, napatunayan na ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin, doon sa cross. Tingnan niyo po yung cross. Tingnan po natin ang cross ng Panginoon. Kung bakit po siya namatay sa cross. Kung bakit po dumanag yung kanyang banal na dugo. Kung bakit tiniis po niya yung matinding sakit, kirot. So, para sa atin. Para dalhin po tayo sa kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos. Yun po yung pinaka-kalooban niya. Kaya pagkatapos ng buhay po natin sa mundong dito, na puno ng hirap, kaguluhan, okay? Yun po yung parang alon sa dagat. Nangyari po yan, nangyari. Hindi po tayo exempted sa mga hirap sa buhay. Kahit ligtas na po tayo, nandyan pa rin yung mga kahirapan sa buhay. Okay? Huwag po natin sabihin sa Diyos, bakit ganito yung buhay ko, Panginoon? Ganyan talaga yung buhay natin. Ganyan talaga. Broken. Dahil sa kasalanan ng tao. Diba maraming nagtatanong sa mga Kristiyano, kung buhay ang Diyos, bakit nangyari sa Israel? Yung Israel, bakit pinapatay nila yung mga inosenteng tao? Yung kalooban ng Diyos o yung mga plano ng Diyos ay minsan mahirap natin malaman. Lahat. Pero isang bagay ay sure. Ano po? Ito. Si Kristo ay namatay para sa atin.
Si Kristo ay namatay para sa atin, para din sa kanila. Okay? Kaya kahit na mamatay po tayo sa sakuna, maaari po tayo mamatay sa disgrasya, maaari po tayo mamatay sa mga sakuna o aksidente, sakit. Pero may pag-asa po tayo. Anong pag-asa? Sa langit. Pupunta ako sa langit. Kahit anumang sitwasyon sa buhay ko dito, so may pag-asa ako na makapunta ko sa langit. Yun po yung number 2, pangalawang testing. Kaya para magtagumpay po tayo sa pangalawang testing, huwag po tayo masyadong tumingin sa mga sitwasyon. Huwag po tayo maapektado ng nangyayari sa iyo. Huwag po tayo maapektado ng mga sinasabi ng iba sa iyo o ginagawa nila sa atin. Hayaan na lang, sige. Pero tuloy-tuloy ako. Okay. Kahit tumadaan ako sa libis ng kadiliman, mayroon akong kasama. Okay. Awit, chapter 23, Lumang Tipan, Awit, chapter 23, verse 1. Awit chapter 23, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako makukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Verse 4, bagamat ako ay lumakas sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang inyong pamalo at ang inyong tungkot, inaaliw ako ng mga ito. So, napakagandang verse po ito, Awit chapter 23. Ito po yung paborito ng mga Kristiyano. Saan sila masaya? Ay, hindi ako makukulang. Doon po masaya. Baka hindi ako makukulang. Pero tingnan mo verse 4. Bagamat. Okay? Ito, bagamat. Kahit ako'y lumakas sa libis. Ibig sabihin, minsan, dumadaan po tayo sa libis ng lilim ng kamatayan. Libis ng kahirapan. Libis ng sakit. Libis ng sakuna, lumalakat. Doon po tayo dinadala ng Diyos. Pero ano po yung promise niya? Ano po yung promise ng Diyos? Sasamahan kita. Kahit lumalakat ka sa libis ng kahirapan, hindi kita iiwanan. Sasama ako sa iyo. So, balik po tayo sa Marcos chapter 4. So, naintindihan po ba natin yung kahulugan, meaning ng pangalawang testing? Bakit sinabi ni Satanas, mahulog ka. Ipakita mo sa mga tao na lagi kang iniingatan ng Diyos. Pero kung naghahanap po tayo ng evidence ng pagsama ng Diyos sa atin, doon sa mga nakikitang blessing, nakikitang mga sitwasyon, so hindi tama po. So Mateo chapter 4, yung pangatlong testing,
Matthew chapter 4, verse 8, muli, dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa libutan at karangyangan ng mga ito. Sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay ibinibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. So ito yung pangatlong yung testing. Ano po ito? Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok. Napakataas. Kaya delikado po yung mataas. Delikado, bagsak tayo. Yung mas mababa, yun ang mas safe. Okay? Yung humble tayo lagi. Dinala po ng diablo, napakataas na bundok, ipinakita lahat ng mga kaharian ng salibutan, lahat ng kalawalatian, magagandang bagay. Parang ganito po, dinala sa SM, Santo Tomas. Lahat ng magagandang bagay, ibibigay ko sa iyo. Lahat ng kailangan mo nandito na, may dami, may pagkain dito, magsasarap na pagkain, may damit dito, may suot, lahat nandito. Kompleto na ito. Ibibigay ko sa iyo kung magpatira pa ka sa akin, kung sasamba ka sa akin. Deal ito. Ibigay mo sa akin yung kaluluwa mo. Ibigay mo sa akin yung kaluluwa. Mag-enjoy ka sa lahat ng magagandang bagay ito. Lahat. Deal. Mag-deal tayo. Mag-deal. Yung kaluluwa mo, yun lang ibigay sa akin. Tapos, ito, lahat ng mga magagandang bagay sa'yo. Magiging sa'yo. Anong choice natin? Ibibigay? Yung ating kaluluwa, ibibigay? Yung oras. Saan po ginagamit po natin yung ating oras? So, isipin po natin, yung oras po ay buhay. Yung oras natin ay buhay. Saan po ginugugol po yung ating buhay? Yun po yung deal po natin. Saan po ginugugol po yung ating oras? Saan po ginagamit po yung ating budget? Yung pera. Yun po yung deal natin. Deal. Doon po, nakikita po natin kung ano ang pinakamahalaga. So, ito po yung pangatlong testing. So, sabi po ni Satanas, mag-deal tayo, mag-deal. Lahat ng mga itong material na blessing ay ibibigay ko sa iyo. Magandang bagay. So, magpatira pa ka sa akin. Yung kaluluwa mo ay ibigay sa akin. Ikaw, magpakaalipin ka sa akin. Magpakaalipin. Mula nung Garden of Eden, so ganito po yung mga negosyo, ganito po yung mga ginagawa ni Satanas hanggang ngayon. Yung mga material na mga blessing, mga makamundong blessing, mga makamundong bagay ay ginagamit po ni Satanas para mahikayat, para convince yung mga tao. Alam po natin kung ano po ang pumunta po tayo sa Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 verse 18 po. Magmula verse 18, pakinggan ninyo ang talinghaga ng mga hasik.
kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inuunawa. Darating ang masama at aagawin ang nahihasik sa kanyang puso, ito ang nahihasik sa tabing daan. Ang napahasik sa mga batuhang ayon nakikinig ng salita, agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan. Ganun may hindi siya nakaugat, kundi sa sandali lamang tumatagal. Kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, kaagad siyang natitisot. Verse 22, ang napahasik sa mga tinikan, yun ang nakikinig ng salita, unit ang kabalisahan ng salibutan at ang daya ng kayamanan ay sumasakal sa salita, ayun ay nagiging walang bunga. So, sa mga apat na lupa, di ba, pangatlo ay batuhan. Pangalawa, batuhan. Pangatlo, tinikan. So, kahit nahulok na po yung bini, pero doon po sa batuhan, dahil sa bato, hindi po nakaugat, hindi po siya nakaugat. Kaya pagdating po ng pag-uusik o kapighatian, so, agad natitisot. Walang bunga, agad. Doon po sa pangatlo po, tinikan. Ano po yung meaning ng tinikan? Kabalisahan at kayamanan. Daya ng kayamanan. Daya ng kayamanan. Ito po yung ipinakita ni Satanas kay Jesus. Doon sa napakataas na punto. Ito, lahat ng mga bagay ibibigay sa iyo. Yung oras mo. Di ba pag sinabi natin kaluluwa, ay hindi ko ibibigay yung kaluluwa, pero yung oras. Oras mo ibigay sa akin. Yung puso mo ibigay sa akin. Karamihan po ng mga ating oras, karamihan po ng mga oras po natin ng Kristiyano ay ibinibigay kay Satanas dahil sa daya ng kayamanan. So, ito din po isang tukso ni Satanas. Sumasakal sa salita at yun ay nagiging walang bunga. Kaya, so patungkol po sa itong pangatlong hindi pa tapos ito, yung mga testing sa wilderness. Ito hanggang sa itong ministry, next time tuloy-tuloy po tayo. Kaya tandaan po natin ngayon, lahat po ng mga nangyari kay Jesus ay nangyayari sa ating lahat. Okay. Kaya yung buhay ni Jesus Cristo ay isang halimbawa sa atin. Okay. Kagaya po ng ni Jesus, na bautismuhan din po tayo sa Banal na Espiritu. Tapos, dinadala rin po tayo ni Diablo sa ilang para tuksoin, para subukin yung ating pananampalataya, para matrain yung ating puso. Pagkatapos ng training po ito, ano po sa pangatlo? Ministry, evangelism, mga soul saving, preaching the gospel, yun po yung kailangan po natin gawin. Kaya, Acts chapter 20, verse 24, yung last verse po natin ngayon. Acts chapter, Gawa chapter 20, verse 24. Acts chapter 20, verse 24, pwede po natin basahin. 3, 2, 1. Unit, hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at
ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Di ba sabi po ni Jesus doon sa pangatlo, ipinangaral po niya ang Ebanghelyo ng Diyos. Yun po yung pinaka-ministry ni Jesus. Magsisi kayo at manampalataya sa Ebanghelyo. Yun po yung sigaw ni Jesucristo. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Yun po yung gospel. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Yung kaharian natin sa lupang ito ay temporary lang. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Magsisi kayo at manampalataya sa Ebanghelyo. Yun din po yung naging ministry po ni Apostol Pablo. Kaya si Apostol Pablo po, dumaan din po siya sa itong mga tatlong step. Ligtas po siya, tapos dumaan din po siya sa mga pagsubok, sa training, tapos nandito na po siya, Gawa chapter 20-24, sabi po niya, yung buhay ko ay hindi na mahalaga sa akin. Dati, nabuhay ako para sa buhay ko. Na kumain ako para mabuhay. Nagtrabaho ako para mabuhay. Yung dati, yung buhay ko at buhay ng aking family ay mahalaga sa akin. Pero ngayon, anong sabi po ni Apostol Pablo? Yung ministry, katungkulan, ministry, mission ay mahalaga kaysa buhay ko. Ano ang mission? Magpatotoo ng magandang balita ng biyaya ng Diyos. Ministry, mission, mahalaga sa akin. Ano po ang mission po natin, mga kapatiran? Yung dating buhay, tapos na. Yung panibagong buhay, umpisa na. Kaya, sana dumaan po tayong mabuti sa training. Kasi karamihan po ng mga kapatiran ay nasa training pa. Nasa ilang pa, nasa training pa. First testing, mga second testing, third testing. Diba? Maraming testing. Nasa training pa. Baka hindi ubos yung ating oras doon sa training center. Pagkatapos ng training, kailangan magtrabaho tayo. Kailangan mag-ministry po tayo. Yung mahal po natin sa buhay, yung pamilya natin, magulang, yung mga kaibigan po natin, ay dapat maligtas. Paano po? Sa pamamagitan mo. Kung hindi ka kumilos, hindi sila maligtas. Kung prayer lang, hindi sila maligtas. Yung prayer, kasamang action. Yun po yung kailangan po natin. Kung hindi po tayo kumilos, kung tahimik po tayo, walang mangyayari sa kanila. Pero pag binuksan po yung ating bibig, ibinuka yung ating bibig at magsalita po sa kanila, so, meron pong mangyayari. So, okay po, hanggang dito lang po. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong pagkakataon. Nakita po natin kung ano ang buhay ni Panginoon Jesucristo sa mundong ito. At ganun din po ang nangyayari po sa lahat po ng mga Kristiyano. Tulungan niyo po kami upang magamit po kami ng Panginoon para sa inyong maluwalhating kalooban na ipang-aral ang Ebanghelyo sa mga mahal po namin sa buhay at maligtas. Na nakikita po namin na palapit ang papalik ng Panginoon Jesucristo at katapusan ng panahon. Nawa bago ma-late o bago mahuli yung naliligaw na kaluluwa na nasa paligid po namin ay makarating sa tunay na kaligtasan.
Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito na yumuyo ko sa inyong harapan. Ipinakakatiwala po namin ang aming buhay sa inyong makapangyarihan kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.